Good morning sa inyong lahat. Magluluto pala ako ngayon ng tortang repolyo pang umagahan namin. Ito nga pala yung luluto ko. Bali, naka-siyam na peraso pala ako sa isang buong repolyo. Ang una ko naman ang ginawa ay magsasaing na muna ako. Hindi pala kusang sumisindi minsan itong kalan namin, kaya ang ginagawa ko ay ginagamitan ko na lang siya ng posporo para lang sumindi. Ang ginawa ko na muna, hininaan ko na muna yung apoy dahil nga aalis muna kami ni Yuki. Bibili muna kami ng ketchup sa tindahan para pang sausawan dun sa lulutuin kong tortang repolyo. Malapit lang din pala yung tindahan dito sa bahay namin. Pagkalabas nga namin ng kalsada, nakita nga namin may mga baha pang konti dito sa kalsada o may tubig pa. Bali pala kagabi ay umulan. Tahimik pala si Yuki dahil nga binilihan ko sila ng ice cream at saka para yung egg. Ito nga pala yung lulutuin ko. Naghanda na rin pala ako ng lulutuin ko. Tinanggal ko na muna pala yung gitna ng repolyo, yung matigas na sa gitna. Tapos hati-hatiin ko lang siya na parang stripe na maliliit. Depende sa inyo kung konti lang or madami. Bali ako kasi mahilig talaga ako sa gulay. Dalawa lang naman kami kakain yan, ako at saka si Yuki. Ito nga pala yung naigayat ko. Pinatay ko na rin pala itong kanin dahil luto na rin. Isa na lang ko na dito yung kawali. Naglagay na rin pala ako ng mantika. Ang una ko manang gagawin ay igigisa ko muna itong giniling. Bali kapag naluto na siya, saka naman natin siya hahanguin at set aside lang natin. Bali gagawin na nga natin itong patty. Inilagay ko na nga dito yung giniling, tapos magdadagdag lang tayo dito na iba pang ingredients. Naglagay na rin pala ako ng harina. Ito nga palang ginawa ko ay tansyahan lang din. Tapos nagdagdag din ako ng paminta at saka ng asin. Depende sa inyo kung maglalagay pa kayo ng pork cubes. Pero dahil nga may giniling na ako at malasa na rin ito, ay okay na rin sa amin. Nagdagdag na rin pala ako ng 2 perasong itlog. Tapos ang gagawin lang natin ay hahalo-haluin lang natin siya ng maigi. Kailangan nga yung mga ingredients ay maghalo ng maayos. Ganito na nga yung ginawa ko. Pero dahil nga ang hirap nga gamitin itong tinidor, ay ginawa ko talaga ay kamay ko na lang yung ginamit ko para mas mabilis at mas mahalo ko ding maigi. Pagkatapos yung mahalo, pwede nyo rin siyang tikman kung sakto na rin yung iyong panlasa dito or sakto na yung kanyang pinaka sauce na ililagay nyo. Pwede kayong magdagdag dyan ng harina kung kulang pa. Ganito lang pala yung ginagawa ko. Gumamit lang ako ng maliit na sandok, tapos ilalagay lang natin dito sa ating kawali sa mainit na mantika. Ipiprito lang natin siya. Tatakluban lang natin. Hindi rin naman pala maganda kapag sobrang laki yung ipiprito natin. Kailangan yung katamtaman lang, kasi nung una ay sinubukan ko nga yung sobrang laking sandok. Kaso lang para siyang nadudurog. Kaya ang ginawa ko, inulit ko na rin. Pero tinikman ko naman na rin siya, sobrang sarap niya. Kapag okay na yung kabilang side niya, babaliktarin lang natin. Maganda talaga itakloban natin pagkabaliktad natin para naluluto din yung taas at saka yung ilalim niya. Uulit-ulitin lang natin yung paggawa nito o kapag prito nitong mga ating mga patties. Yung katamtaman lang din yung prito, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung sobrang bang toasted or okay na yung parang light lang. Ganito lang din pala siya, ni-scoop ko lang siya na maliliit. Pwede rin nyo naman siyang i-dip or kumbaga idikit siya ng maayos doon sa kawali. Or pwede nyo siyang idiin para at least mag-shape siya na bilog. Kapag nagsasawa ka na talaga sa repolyo na iba pang luto, ito nga yung isa ninyong pwedeng gawing recipe kasi nga napakadali lang. Tayong mga nanay talaga ay nag-iisip talaga ng mga bagong menu para mayroon din tayong maipakain or maipatikim sa ating pamilya. At kung gusto mo kumain ng madami nito, pwede ka na nga hindi kumain ng rice. Ako talaga hindi na kumain ng rice. Ganito pala yung ginagawa ko, paano ko siya inilalagay dun sa kawali. Bali yung ginagawa ko, inaayos ko muna dun sa sandok na maliit, saka ko naman ilalagay. Yung kumbaga hindi siya sumusobra, kasi nga kapag sumusobra din siya, hindi rin siya nagiging maayos. Kumbaga yung shape niya, hindi siya nagiging circle. Alam niyo ba, pwede rin itong pang merienda kung gusto niyang meriendahin. Hindi nga namin ito naubos ni Yuki ng umagahan, kaya ang ginawa ko ay merienda ko na rin. Tapos yung iba ay nilagay ko na rin sa ref, kasi nga madami sobra. Kasi 2 lang naman kami ang kakain nito. Pero alam nyo, kahit first time ko siyang lutuin, ay nagustuhan ko naman at ang dami ko ring nakain. Kain tayo mga mare. Hinanda ko na rin pala yung mga pagkain namin. Binigyan rin pala kami ng ulam ni Ninang Beng, yung tinolang manok, at sobrang ang dami nga namin pagkain ngayon. Kumuha lang ako ng konting kanin para madami akong makain. Medyo umaambon pa rin nga.
In Jesus' name, Amen. Ayun, may sabaw. In Jesus' name, Amen. Mommy, chop. Nakakaba. Ah? Magal ka. Ako. Mama. Okay. Wala. Hang. Hindi maanghang. Tamis. Ano? Me. Mm. Mommy, get the other. Sabaw. Ingat. Sarap ka. Malunggay yan. Nak, ayote. May open daw. Open. Airplane. Ano yan? Cabbage. Tortang cabbage. Ano yan? Cabbage. Turtle yan, may turtle. Torta. Turtle. Hindi turtle. Torta. Ibang punta sa... saan ka punta? Hmm? Saan ka punta?